May gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong powerhouse meeting. Kini atong mapadayonon nga pag paningkamot aron masangkapan matag sa kanato aron mahimo kitang mas hait nga galamiton alang sa pagtabang sa pagpalapad pa sa gingharian sa Ginoo. So salamat kay naamo. I would like to welcome as well our primary leaders, no? Ang atong mga simbalay leaders. Bisan pa ang atong mga kaubanang mga pastors nga nagasunod aning atong broadcast. Salamat sa mga kinabuhi. Akong makanunan gyud nga pag-ampo nga ang Ginoo magagamit nini nga mga pagtuon sa iyang mga pulong aron kitag tanan masangkapan. So, doon ta sa Ginoo atong ablihan atong kasing-kasing mag-ampo kita. Amahan nga lingit nun, salamat kaayo nining lahi na pod nga higayon nga kami makahimo sa among pagpamalandong sa mga pulong. Lain na pod nga higayon nga kami masangkapan, malig-on, makadawat og pinadaya gikan kanimo. Salamat sa gahom sa imong Espiritu Santo Dios nga mamuhat sa among matag sa kakasing-kasing aron sa dihang kami maminaw kanimo Ginoo, maminaw sa imong mga pulong, ikaw mismo Ginoo makigsulti kanamo aron mahimo kami magmapuslanon samtang kami ania pa niini nga kalibutan. Salamat o Dios nga panalangin nimo ang tanan nga niya karon nagatambong nining among powerhouse meeting. Salamat Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagtapion sa imong gamhanang kamot sa matag usa namo ang kinabuhi aron karon gabi mapati namo kanunay ang imong hikap, imong presensya nga magalukop sa among kinabuhi samtang magapatalingog kami kanimo. Salamat kaayo sa imong mapadayonon nga pagpamuhat sa mga tao sa kinabuhi. Gamita kami para sa imong kadungganan. Kini imong pagampo in Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. Welcome once again niata sa part 6, no? Ikaunom na nga bahin sa ato ang series of study about the fruit of the Holy Spirit. Unya, maugya po ng atong text, no? Galatians chapter 5, verse 22. Ingon din but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness. So, dili kita karon maghisgot karong gabi niining pulong nga kindness. Okay? So, our objective tonight in this message is to encourage every leader. It means you and me. Atong tumong karong gabi nga ang matag usa dasigon gayud, no? Nga makakat-on kita unsaon pag cooperate, no? Unsay laing tama na pag-participate, no? Unsaon nato nga mahimo kitang makatampo, no? Sa lihok sa Espiritu Santo aron ma-develop kini nga kinaiya kindness sa atong mga kinabuhi isip atong batasan. So mao na siya atong tumong karong gabi nga ang matag usa ka pangulo o bisan si kinsa nga Kristiyano, no? Nga nagsunod aning atong broadcast, no? Matabangan siya nga makakat-on nga mag-cooperate with the Holy Spirit so that this kindness that the Holy Spirit is producing in us mahimo siyang atong lig-on nga batasan. Hallelujah. Now, during sa panahon ni Jesus Christ na atong Ginoo, the Pharisees were very religious but not kind. Sa panahon sa atong Ginoo, kining mga Pariseo, mga relihiyoso kay ni sila ng mga tao. Pero dili sila kind. Dili sila buutan. Their attitude towards other people was arrogant and condemning. Inana ang ilang panlantaw nining mga Pariseo
sa ubang mga tao. So different with Jesus' attitude towards common people. Because instead of despising people, Jesus' heart was filled with compassion that drives him to do an act of kindness. So akong gipakita sa inyo ang Pariseo, grupo ni sa mga relihiyosong sikta. Pero dili sila buutan. Lahi ang ilang taras kalabot sa ubang mga tao. Arrogante sila o condemning sila. Ginakondena nila ang mga tao sa ilang palibot. Sukwahi sa kinaiya sa atong Ginoo na atong makita diri sa Bible nga ang Ginoo sa Kristo buutan kay siya ngadto sa simpleng mga tao. Tungod kay ibis isalikway niya ang mga tao, ang kasing-kasing sa atong Ginoo puno kayo sa kaluoy nga mo'y tulak kaniya sa paghimo og mga maayong butang ngadto sa ubang mga katawhan. Makita nato na sa Matthew chapter 14 verse 14. Akong basahon kadali. Ingon diri, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them and healed their sick. Verse 15. That evening, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves." Verse 16. But Jesus said, "That is not necessary. You feed them." Makita natin, ang istorya din nga ang Ginoo lagi kada adlaw galakaw gid siya tuyok-tuyok galakaw siya palibot sa mga villages, mga towns kay gusto siya magministeryo sa mga tao. Ana ang heart ni Jesus. Unya mo niyang usa ka higayon nga sa diyang nikawas sila gikan sa barutong ilang gisakyan, nakita sa Ginoo ang daghan kay duot sa mga tao. Unya naluoy kay siya sa ilaha sa mga katawhan. Motong iyang giayo ang tanan nila nga mga balatian. Unya sa diyang niabot ng kagabion, ingon ang iyang disipulo nga Ginoo paulian na sila para makapalit sila pagkaon dito sa mga balangay, sa mga villages para sa ilang kaugalingon. Pero ingon ang Ginoo sa verse 16, siya dili inani. Pagkauna sila. Unsay atong makita dinhi that Jesus' attitude towards people always produce act of kindness. Ang kinaiya sa atong Ginoo padulong ngadto sa mga tao kanunay jud nagatulak sa iyaha sa paghimo og maayong mga butang ngadto sa mga katawhan. That's why our understanding about kindness is love in action. Muna atong pagsabot, ang kindness it is love in action. Malay na siya. It is a practical expression of love. So, anything we do, any good thing we do to other people is an action of love. Any kindness that we do to other people is a practical expression of love. So, muna yung atong pagsabot, paminapagayo. When this kindness becomes mature in us, it becomes our advantage as leaders to usher more people in the kingdom of God. Kung kining pagkabuutan, kindness, mao ba na siyang exact na binisaya ang atong pagkabuutan, kung kini mo hamtong gikan sa atong kinasuluran, mahimo kining bintaha nato isip mga leaders para makadala pagid ta og daghang kalag diha sa gingharian sa Ginoo.
Kay dunay usa ka tawo nag-ingon si William Barclay. Ingon niya, more people have been brought into the church by the kindness of real Christian love than by all theological arguments in the world. Ang ingon ni William Barclay, ingon niya, mas daghang mga tao na dala diha sa simbahan pinaagi sa kabuutan nga gihimo sa mga tinuod na Kristiyano kaysa mga power kay nga wali. Ano ba daw? Muna nga, nakita na ko nga, mao di ay ang atong Ginoong Jesucristo, every day, He's roaming around, looking for people. Niya, every time makita niya mga tao, maluoy gid siya. Yang kaluoy, maoy mag-aghat sa iya sa paghimo og maayo ngadto sa mga tao. Nya mo ning tama ning naobserbahan ni William Barclay nga mas daghan ang mga tao nga nadala diha sa tiilan sa Ginoo pinaagi sa kabuutan sa mga tinuod na Kristiyano kaysa mga maayo nga wali o maayo nga mga theological arguments nga ginaingon niya. Muna nga daatoy ginasulti sa una nga ginakot nato ba nga people do not care what you know until they know how you care. Nag-ana ito? So, ang mga tao, wala sila pikialam unsay imong nahibaw-an. Hangtod nga ilang mahibaw-an nga ikaw di ay buutan. So, kindness is very important to grow in us. No? Ginaproduce kini sa Holy Spirit sa atong kasing-kasing. Unya importante kaayo nga makabaluta, masabtan nato how to cooperate with the Holy Spirit aron kini nga bunga sa espiritu nga gitawag nato kindness muhamtong sa atong kinabuhi unya mahimo ning atong maayo nga pamatasan. Hallelujah. Pero gusto nako isgutan karong gabi unsa ang mga butang nga nagababag sa daghang Kristiyano nganong dili mo patigbabaw sa iyang kinabuhi sa diyan siya nangalagad sa Ginoo kini nga taras, kining kindness, kini nga bunga sa espiritu. No? So, gusto na ko i-share sa inyo ang mga babag nganong kini nga bunga sa espiritu nga gitisok sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing dili kaayo maka-flow sa kinabuhi sa daghang Kristiyano. Unsa ang mga babag niini? So what hinders kindness in our lives? Walang idea. Number 1, selfishness. Unang babag nganong ang pagkabuutan dili maka-flow sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Selfishness. So, the opposite of love is not hate, but selfishness. Hala ka, Pastor? Di ba ang opposite sa love, hate man? No. When we talk about kindness, makita nato kaayo, nga klaro kaayo, nga ang opposite di ay sa love is selfishness. Why people cannot show love to others? Because they are selfish. Now, 1 Corinthians chapter 13, ingon ang Bible, love is kind. Ano ito? So, why people cannot show love? Why people cannot show kindness to others? Because of selfishness. So, the opposite of love or the opposite of kindness is selfishness. Some people
can be kind as long as they personally benefit from their kindness. Ano ang kasagaran? Kanabang, dagang mga tao, nga buutan sila sa uban. Tungod kay nakita nila nga ang uban buutan sa ilaha. Muna kasagarang taras sa mga tao. But godly kindness is done for the benefit of other person, not towards ourselves. No? Ana man gud ang kasagarang mga tao. Mahimo lang silang buutan ni adtong mga tao nga ilang nakita nga buutan pud sa ilaha. Kay ang ilang pagkabuutan mag-agad ni kung makabenepisyo sila. Pero ang tinuod nga pagkabuutan, godly kindness is done for the benefit of other person, not to us. It is not doing a little to get a lot. No? When it comes to kindness, it is not doing a little to get a lot. It is giving without expecting something to receive. Muna siyang kindness. It is giving without expecting something to receive. Muna siya ang kindness. Tanawa. Luke chapter 6 verse 33. Unsa ingon sa Bible? Si Jesus mismo gaingon ani. Ingon niya, if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Kung sa ingon din ingon si Jesus, this is what sinners would like to do. They only are kind to those people who are also kind to them. Mo na ginahimo sa mga taong dautan. They are kind to those who are kind to them. Mo na nga, ingon si Jesus, kung dihigugma lang nimo katong mga tao nga nahigugma sa imuha, or kung buutan lang ka sa mga tao nga buutan sa imuha, naon say kini bang what credit is that to you? Akong gibasa sa Bisaya, ingon siya, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Kung ang imong kung ikaw buutan lang sa mga tao nga buutan sad sa imo, nganong maghulat pa man kag panalangin? Nga bisan ang makasasala gabuhat man anak. Ana bitaw pagkasulti, iko halaka no. Unyang verse 34, ingon siya, if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. Isa kung magpautang ka man lang sa mga tao nga naghuna-huna ka nga makabayad dayon sa imo, nganong magpaabot pa man kag panalangin sa Ginoo? Even sinners do it. Kaya sa verse 35, ito ang sabi, but love your enemies, do good to them, be kind to them. Muna ingon din but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Napamina pa kayo, Jesus did not say, love your friends and be kind to them. Dili na mo gisulti sa Bible, love your friends and be kind to them. But He said, love your enemies and do good to them. Kasagaran nato, buutan lang ta sa atong mga amigo. Di ba na? Ako, kita, basta amigo na to, buutan kay ta. Ginahimo na to ang tanang, pwede na to mahimo, kay amigo man na to sila. Nawa na siya. Muna nga,
Ang ingon sa Ginoo dinhi, ang pagkabuutan di ay kindness dili na para sa atwa, para na sa uban. Nasundan na to? So dili kita ang mahimuot ana. Nganong gahimot ag maayo sa uban, sila ang mahimuot sa atong maayong binuhatan alang kanila. Unya, dinhi makita nato nga ang pagbuot og maayo dili lang di ay para sa atong amigo, kundi para ni bisan kinsang tao. Ang challenge kay dinhi kay ingon ni Jesus, love your enemies and do good to them. Niya kita naanad ta nga ang atong ginalab, ang ato lang mga amigo. Mo nang sa ila ta naghimo og maayo. Pero ingon lagi si Jesus, kung gahimo kag maayo niadtong mga tao nga mohimo og maayo nimo kay amigo nimo sila, nganong mag-asa pa magkagpanalangin sa Ginoo? No, grabe nga pangutana ba? Kung magpautang ka sa mga tao nga amigo nimo kay naguna-una ka mubayad sila sa imo, nganong magulat pa makagpanalangin sa Ginoo? Even sinners are doing this. Kana siya. So, medyo bugat gyud ang gusto sa Ginoo ipakita kanato dinhi nga ang kining gitawag og kindness di ay kini pagkamaayo dili din siya limitado lang para sa atong mga amigo, para ni sa ubang mga tao. Mo to si Barclay nga atong gikot ganiha, nagingon siya mao ning rason anong mas daghang mga tao nakabig padulong ngadto sa simbahan pinaagi sa kabuutan nga ginahimo sa tinuod nga mga Kristiyano kaysa sa mga power kay nga mga wali nga ginahimo sa daghang mga magwali. Ana. Mao nga kini di ay pagkabuutan, kining kindness di ay is very important. Mao na nga ang challenge din sa verse 35. Ingon si Jesus, but love your enemies and do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Wow! Unya, unsay promise sa next nga sentence. So verse 35, yun siya, then your reward will be great. Uy, na-day reward. Pag kita di ay, tugutan na ito nga kining bunga sa Espiritu Santo, pagkabuutan, kindness, muhamtong sa atong kinasunuran. Unya, mahimo nato kini siyang batasan. Nagahimo tag pagkabuutan, dili lang para sa atong mga amigo, kundi nibisan kinsang mga tao without expecting return. Duna din na siya reward. Duna siya reward. No? Si Jesus nagingon ani, he said, then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and the wicked. So doon na ay ganti ang tao nga buutan nagahimo og maayo ngadto sa uban. Doon na ay siya ganti. Hallelujah. Mo na nga problema lang kay daghang mga tao na tungod sa ilahang selfishness dili sila makahimo og maayo sa uban. Mo na nga atong kisgutan usad ay kining selfishness, usad ay kini siya sa pabag. Nganong ang bunga sa Espiritu, which is kindness, dili maka-flow sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Muna ato dito manan, ha? Ato yung isilsil sa atong kasing-kasing that when we do kindness to others, it's not for our benefit. No? It's for the benefit of other people. Because kindness is love in action. Amen. Unsay ikaduha na posibleng baba nganong ang kindness dili maka-flow sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Unsay ikaduha? Busyness. Busyness.
Muna ikaduha. In our world today, sa atong season, sa atong panahon karon, everybody is busy. Tanan ta, busy ta. So occupied with our personal things. Oh. Anak ta, no? Even we Christians, sa atong panahon karon, kitang tanan, busy ka ita. Busy ka ita sa atong mga kaugalingon. Busy ka ita sa mga butang kalabot sa atong kinabuhi. That's why busyness hinders kindness to flow upon our lives. Usa ni sa rason nganong ang paghimog maayo sa uban dili nato matuman tungod kay busy ka ita para sa atong sarili. But not in the life of our Lord Jesus Christ. Because many of His miracles were done while, take note of this word, while. Many of Jesus' miracles were done while He was on His way to do something else. Tanaw pa kayo ha? Subay pa kayo. Ang Ginoo, busy siya sa paghimo sa kabubuton sa Amahan. Kada adlaw, busy kay siya. And yet, our Lord, sa kadaghang milagro ngayang gipanghimo along the way, nahitabo siya while He was so busy doing the will of God. Naunsay buta kung ipasabot dinhi. Example, when the woman with an issue of blood for 18 years, ingon ang scripture, 18 katuig siyang gidugo ang babae, nga nahurot na ang iyang kwarta, nahurot na ang kabtangan, nahurot na ang tanang ospital nga iyang giadtuan para lang unta matabangan ang iyang kahimtang. But one day, while Jesus was so busy doing His ministry, kung sa inyo sa scripture, when this woman with an issue of blood touched the hem of His garment, Jesus stopped His busyness and ministered the need of the woman. Unsay akong nakita? Wala nakababag sa atong Ginoo ang iyang kabisi pag-abot sa higayon nga dunay panginahanglan ang ubang tao sa maaning babae karon na nagtalinugo for 18 years. Muna nga, nakita na ko sa scripture na daghang mga milagro gibuhat sa atong Ginoo nahitabo samtang busy siya nga nagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Muna ang kabisi sa atong Ginoo wala nakapakgang para makahimo siya maayo ngadto sa uban. Muning example aning ining babae diri, no? Na along the way when Jesus was so busy evangelizing people, sharing the word of God, sharing the word of hope, sharing the word of life to people that are listening to Him. One lady touched the hem of his garment. And the Bible said, Jesus stopped. Nihunong siya. Buti pasabot, giundang niya yung kabisi. Giundang niya ang niyang gitrabaho para lang atimanon ang babae. That's why, if we want to allow God's kindness to flow through us, we must be interruptible. Wala ko laing word nga mabasa ani nga mapuli ani nga word ba, interruptible. Kana bang kung gusto nimo ug ako nga himuon tang latayan sa pagkabuutan sa Ginoo, okay lang kung ma-interrupt ta. Marag anong buti pasabot ba? Nga naman, tungod kay kasagaran sa mga tao, pag busy gani siya, dili na siya ma-interrupt. Maunang
naay panginahanglan diha, dili na niya matagad. Kay busy lagi daw siya. Busy ko, Brad, daghan kay kong trabahoon, daghan ko giatiman, Brad. Tungod sa iyang kabisi, napugnan ang pagkamaayo sa Ginoo nga moagi unta pinaagi sa iyang kinabuhi ngadto sa uban. Muna na nakita na to dinhi, Jesus was interruptible. Kanang pwede di siya mohunong sa iyang trabaho. Pwede di siya moundang sa iyang trabaho para lang atimanon ang panginahanglan sa mga tao. Tanaw, he stopped and ministered to the woman's need. Ana, mula nga, daghan kayong milagro gibuhat sa atong Ginoo along the way sa iyang kabisi. Busy kay siya sa iyang ministry, busy siya sa iyang misyon. Pero pag naay mo abot nga naay panginahanglan, iyahang giundang ang iyang kabisi para lang maatiman ang panginahanglan, para makahimo siya maayo ngadto sa mga nanginahanglan nga mga tao. Muna makikita na ko ba nga ang Ginoong Kristo is a very perfect example of what kindness is all about. Yung kauna-una ko ba kung kitang mga leaders in anino ang atong batasan, ana bitaw, dili na to gamiton ang atong kabisi, di na to gamiton ang atong kadaghan bitaw responsibilidad para himo na tong rason nga di na nato maatiman ang uban nga mga panginahanglan. Posible gamiton ta pag-ayo sa Ginoo. Ya usa ni sa akong nakita nga hinungdan nganong naay mga Kristiyano nga dili sila malatayan sa kaayo sa Ginoo tungod kay busy sila kaayo. Na ba kay nailhan nga Kristiyano? Katungod siyang kabisi, dili na siya kaatiman sa panginahanglan sa uban. Ang iyang gibisihan para lang siya ang kaugalingon. Mao nang kining kabisi, babag ni siya sa pagkabuutan nga gusto sa Ginoo atong mapadayag ngadto sa uban. So one thing that hinders kindness to flow upon our lives is busyness. Nasubay na to? So, ang pangutana, are you interruptible? Sa imong kinabuhi as leader, pwede ba ka mapahunong sa imong kabisi para lang tagaag pagtagad ang panginahanglan sa uban? Inaala ba ka? Are you interruptible? Our Lord, the Lord Jesus Christ, was not controlled by being busy of what He wanted to be done. But He was led by what God the Father wanted to be done for those around Him. Ang atong Ginoong Kristo, dili siya kontrolado sa mga butang nga nakabisi sa iya, kundili ginadumalaan siya sa gahom sa Espiritu Santo aron mapahitabo ang pagkabuutan sa Ginoo pinaagi sa iyang kinabuhi. Amen. Muna nga, ikaw ako, mahimo tang tulay, mahimo tang channel, mahimo tang sandayong sa kabuutan sa Ginoo ngadto sa uban. Kita nga mga alagad sa Ginoo, kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga nahigugma sa Ginoo, gusto sa Dios nga mahimo tang latayan sa iyang kaluoy ngadto sa uban. Gusto sa Dios nga himuon tang tulay sa iyang pagkabuutan ngadto sa uban. Pero kung bisita, babag ka na nganong ang pagkabuutan sa Ginoo dili mo lambo sa atong mga kinabuhi. Ana. That's why Jesus said in John chapter 6 verse 38, ako basahon, siya, "For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own." Murag ang buti pasabot sa atong Ginoo ba nga, kung naa man ko'y gibisihan
dili ang pagbuhat sa akong kabubuton, kundi sa kabubuton sa Amahan. Mao na buti nga pasabot. Siya, I have come down from heaven to do the will of Him who sent me, not my own will. No, kung sa ato pa, niingon siya nga, kung doon naman ko'y gibisihan, brad, sis, ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, dili ang akong kaugalingong katuyuan. So, unsay katuyuan sa Amahan? Nganong gitisok sa atong kinabuhi ang Espiritu Santo nga namunga ug pagkabuutan sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Amahan nga kita himuong tulay para mapaabot ang pagkabuutan sa Dios ngadto sa uban. Nya nagtuo ko nga mo niyang rason nganong buutan kaayo si God sa ato in spite sa atong mga kapakyasan. Nganong buutan kay ang Ginoo sa ato taliwala sa atong mga kakulangon. Nganong buutan kaayo siya taliwala sa atong mga kapakyasan. Tungod kay gusto niya nga gamiton tang latayan sa iyang pagkabuutan ngadto sa uban. Hallelujah. Muna nga kung ikaw ug ako buutan ngadto sa uban, kana siya ang gamiton sa Ginoo nga mas daghang mga tawo madala ngadto sa iyang tiilan. Amen. Hallelujah. So what the Lord is trying to tell us is that even He is so busy doing the Father's will, and yet He is so willing to be interrupted just to allow the kindness of God to flow through Him. So, bisan busy siya, pero andam siya nga mohunong sa iyang kabisi para lang mapaabot nga to sa uban ang pagkabuutan sa Ginoo. That's why, if there is something that we need to be busy about, that is doing kindness to others. Mana nga kung doon naman tayo kinahanglan bisihan sa atong kinabuhi, isip mga alagad sa Ginoo. Magbisita sa pagbuhat og maayo sa uban. Amen. Hallelujah. So unsa kitong una unsa tong una makababag nganong ang kindness dili maka-flow sa atong kinabuhi? Unsa tong una? Selfishness. Ikaduha, busyness. Ikatulo, bitterness and unforgiveness. Ikatulo ni siya, bitterness and unforgiveness. This also hinders kindness to flow upon our lives. Now, please understand that in this life, not all times other people treat us with kindness. Are you following? Niining kinabuhi nato diri sa kalibutan. Kinahanglan ato ning masabtan nga dili tanang panahon ang mga tao buutan sa ato. Dili tanang panahon ang mga tao buutan sa ato. Example, na ako'y nakita ang gwapong example sa Bible. Ang kinabuhi ni Joseph. Kailan matang Joseph, no? Usa siya sa 12 kabuk anak ni Jacob. Okay. Unya, iyon ang story nga itong mabasahan sa Book of Genesis, nga kini si Joseph, usa ka panahon after gi-share niya ang dream nga gihatag ni God sa iyaha, his brothers did not treat him with kindness. In fact, gilabay siya nga to sa bangag. Unya, wa pa gyud sila makontinto kay na may pipila nga moingon nga patyo na lang nato ni si Joseph. No, mga igsoon niya ha. Patyo lang nato ni. Iningon na itong ilang kinamagulangan nga ayaw kay igsoon nato ni. Dugo sa dugo nato ni siya. Ayaw patyo. Ato na lang siyang ibaligya. So na iniagi nga Ismailites
no? Mga negosyante padulong sa Egypt, so gibaligya si Joseph. Pag-abot niya sa Egypt, katong asawa ni Potiphar bitaw did not treat Joseph with kindness. In fact, she lied about him. Oh, gipanghimakak, namakak ang asawa ni Potiphar nga giakusahan si Joseph nga gimulisya siya. Anang nahitabo, unya gipapriso si Joseph. Oh, wala siya sa laod nga gihimo, gipasangin lang siya, gibutang-butangan siya sa asawa ni Potiphar. So makita na ito nga kinabuhi ni Joseph, sa iyang kinabuhi, makita na ito nga, dili maayo ang gibuhat, gikan pa sa iya mga igsuon sa iya ha. Oh. His brothers did not treat him with kindness. Muna nga, paminaw pagayo ani. Whether you and me like it or not, the truth is, life is not always fair. Ato nang timanan ha, ang kinabuhi diri sa kalibutan, dili tanang panahon angay. Not always fair. And like Joseph, you and I somehow experience maltreatment or injustice from other people. No. Siguro kung ikaw ako pangutanahon, mas daghan kang ikasulti how other people mistreated you. How other people do injustice to you. No, sa atong kinabuhi, musugot matag sa dili. Naagyo'y mga panahon nga dili maayo ang buhaton sa mga tao sa atong palibot, bato ka nato. Di ba? Nakasulay ba kay na ana? O niya, paminaw ani. No? Your future depends on how you respond and process that injustice that happens to you, done by other people. Ako nga subon, kaya importante ni. Your future depends on how you respond to the injustice or maltreatment done by other people to you. So, ginaunsa nimo pagtubag ang injustice, ang unkind nga deeds, no? Nga nahitabo sa imuha gikan sa ubang mga tao, ang imong pag-respond ana, mo'y magdetermine sa imong kaugmaon. Yan, paminaw ani. If you allow others' offense to flood our heart instead of placing it in the hands of God and forgiving those people, a root of bitterness and unforgiveness will develop in our hearts. That is expressed by our unkind conversation and action towards others as well. Unsay buti pasabot, baliko na ako para matuhog na itong maayo. Aning kinabuhi dili tanang panahon nindot. Life is not always fair. Ngunang, as we go along, living in this life, naagyo'y mga kasinatian. Masinati na to ba? Nga usahay, ang ubang tao, maltreatment ta, kanabitaw. Maghimo silang dilimay sa tua, kasi makasakit sa atong kasing-kasing. Timan na to ni. Kay, bisag unsay buhaton sa uban, bato ka nato, dili ni makatarog ka nato. Kung insakto ang atong respond kalabot niini. Mao na nga, kung tugutan nato nga kining mga salaod nga gihimo sa uban, magbaha sa atong kasing-kasing, grabe nga word no, magbaha. So kung atong tugutan, kining atong mga kasinatian nga namal nga dili maayo gikan sa uban, unya magbaha kini sa atong kasing-kasing, imbis atong itugyan sa Ginoo, unya pasayloon kining maong mga tao, dunay mutubo nga kapaitan sa atong kinasuluran. Unforgiveness. Mutubo na sa atong sulod.
Unya, ma-develop ni sa atong kasing-kasing. Unya, mao ni siya ang mag-umido gikan sa atong sulod. Unya, mo gawas kini in a form of maltreating people as well. Mao na nga, atong timanan pag-ayo nga our response to any situation that God allows will determine the course of our future. Mao na siya magdetermina. Mao na nga, kitang tanan ni agi man ta siguro kanang mga nasakitan bitaw ta. Nasakitan ta sa atong bana, napasakitan ta sa atong asawa, ano bitaw? Napasakitan ka ta sa atong mga friends, sa atong ka-network, sa atong kasimbalay, napasakitan ta sa ilang sinultihan, napasakitan ta sa ilang mga idea, ano bitaw? Daghang paagi, napasakitan ta tungod sa ilahang insistent gyud nga sila gyud ang mag-decide, sila gyud ang magbuot, ano bitaw? Napasakitan ta kay usay mag-share tag opinion, dili nila paminawon. Unya makasakit man na sa tuwa. Sa tinuod dili na siya maka-epekto sa tuwa. Depende sa atong respond. Mao bitaw nga kun atong tugutan nga kana siya nga pagbati nga nasakitan ta, tugutan nato nga magpuyo sa atong kasing-kasing, inay pasayloon ang ilang gihimo nga para nato dili maayo. Mo create kini siya og unforgiveness diya sa atong dughan. Pag naa na ng bitterness og unforgiveness sa atong kasing-kasing, mo ni siya mobabag sa fruit of kindness. Nganong dili siya maka-flow pinagi sa atong kinabuhi. In fact, kung ang pagdumot o dili pagpasaylo naa na sa atong kasing-kasing, mao na ni siya ang mag-umido. Mao nang ginaingon nato kanunay nga hurt people. Mao nang ginaingon nato nga katong mga tawo nga samaran musamad sad sa uban. Mao na siya. Why? Because sometimes we allow those experiences to flood in our lives. Nya imbis ato itugyan sa Ginoo kining mga kasinatian nga nasakitan ta, unya pasayloon nato sila sa gibuhat nila bato kanato atong gitipigan kana nga pagbati. Mao nang naanay kaligut-gut nga atong ginabati sa uban. Pagka na mag-umido, makababag na sa pagkabuutan nga gikan sa Espiritu Santo. Listen to this. Bitterness and unforgiveness does not just affect our relationship with the person who did us wrong. It will also affect our attitude towards other people in general. This attitude cannot be hidden. It will come out in 1,000 different ways. Paminaw kaya kang Osborne. Pag naa na ang bitterness, ang kaligut-gut, ang pagdumot, naa na sa atong kasing-kasing, dili lang ni mo ipikto sa imo ug sa akong relasyon ngadto sa ubang mga tao, labi na tong nakahimog sa laod sa ato. Kung dili, mo ipikto ni siya sa atong batasan mismo. Nga ang atong batasan, mausab ngadto sa ubang mga tao. Unya, kini nga attitude, tungod kay pagdumot siya, it is expressed in 1,000 different ways to other people. Kaya lang, dili maayo nga ekspresyon. Kay opposite man siya sa pagkabuutan. Mao na nga, ingon ang Ephesians chapter 4, verse 30, ingon siya, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Verse 31, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well
as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other. Unsa ingon dinhi? Sulat ni Apostol Paul. Ingon niya, ayaw pasub-a ang Espiritu Santo nga nag-produce og kindness sa atong mga kasing-kasing. Ayaw siya pasub-a by the way how we live. Because kay kita giangkon niya nga iya. Muna ingon sa Bible. So ingon niya, get rid, ingon siya sa verse 31, get rid of all bitterness, unforgiveness. No? Appeal na siya. Harsh words, slander, anger, rage, as well as all type of evil behavior. Instead, be kind to one another. No, unsay ako nakita dinhi? You cannot be a better person, a bitter person, and a kind person at the same time. Mo nang ingon diri si Paul, get rid, talikdan nimo, likayan nimo kining dili maayo nga gawi. Instead, be kind. Kay dili pwede nga madinumtanon ka o niya buutan sad ka. Dili pwede. Dili na siya mahitabo. Your character will be shaped in one direction or the other. Muna nga kung unsay tugutan nimo nga mo mulublob diha sa imong kinasuluran. Mao na siya ang mag-umol sa imong pamatasan. Muna nga diri sa sulat ni Apostol Paul ingon niya, talikdi kining mga dili maayo nga gawi. Hinunoa, magbuutan ka, be kind to one another. So makita na to dinhi, kay lagi dili pwede nga mahimo kang kind unya mahimo sa kang bitter or unforgiving. Dili siya pwede, no? So kung unsa ang atong ginatugutan nga ma-develop, mo na siya ang mugawas nga pamatasan nato nga matag-usa. Mo na nga imbis huptan nato ang kapungot, kasilag, pagdumot, kalagot, tungod sa dili maayong gibuhat sa uban, ngari ka nato, ato kining isa sa Ginoo, ato kining ihalad sa Ginoo, unya, hangyo na to ang Ginoo nga tagaan, tag-igong kapasidad, katakos ka makapasaylo sa ilaha. Aron, gamiton ta sa Ginoo nga tulay sa iyang pagkabuutan, ngadto sa uban. Kay kini ang gusto sa Ginoo. Instead, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Hallelujah. Amen. Yan tanawa. Because Joseph forgave his brothers, he could express kindness to them. No? Tungod kay gipasaylo ni Joseph ang iyang mga igsoon. So, nakahimo siya sa pagpadayag sa iyang pagabuotan ngadto kanila. He could have imposed revenge to his brothers, but revenge was not in his heart, in the heart of Joseph. Instead, kindness. Kita na to. Si Joseph, ang gwapong yung kaayo nga example. Gawas kang Jesus Christ. Si Joseph, ang picture ni Jesus Christ. No? When it comes to kindness. No? In spite sa gihimo sa iya mga igsoon, batok sa iya, pero ang gibalos niya, kaluoy, pagkabuutan, ngadto kanila. Kay lagi, gitugutan ni Joseph, ang lihok sa Espiritu Santo, nga mag-ubido ang pagkabuutan sa iyang kasing-kasing, imbis pagdumot. Moto pag-abot sa insaktong panahon, wala mo balos si Joseph sa mga igsoon. Kay dili pagbalos ang nasa kasing-kasing ni Joseph, kundi pagkabuutan, kindness. Hallelujah. So, how this kindness be developed in our lives? Unsaon? Kung mao, nga kinahanglan kay pagkabuutan, nga gusto sa Ginoo mahimo tang latayan.
unsaon nato nga ma-develop kini sa atong kinabuhi. Now, listen to this. Some Christians are naturally kinder than other Christians. Nagyo mga Kristohanon nga mas buutan kaysa uban. Sorry kayo ha, pero huna-huna ko ba? Daghan sa inyo ha, mas buutan kaysa ako ha. Ana. Daghan sa inyo, mas buutan kaysa ako ha. And sometimes, some have received a gift of mercy from God that allows them to extend mercy to those around them. Ang uban, dili lang buutan. Naiuban sa to, maluluyon pag yun. Tungod sa pagkamaluluyon, tungod sa gasa sa pagkamaluluyon nga gihatag sa Ginoo sa inyo ha, mo nang nahimo mong mas maluluyon ngadto sa uban. But to some of us, God has to bring us through experiences in life. And to some, crushing experiences that somehow soften our attitudes towards others. Now, gusto na ko ni masabta nato, madakpan nato. Dunay uban nato, yes, buutan mo kaysa ako ah. Dunay uban pod, mas maluluyon mo kaysa ako ah. Pero kabalo mo, dunay uban ka nato nga ginadala sa Ginoo ngadto sa espesyal nga kasinatian. Ang uban gani, kuan gyud grabe nga mga kasinatian ang ginaalaw ni Lord nga ilang maagian. Aron mahumok ang ilang kasing-kasing para ngadto sa uban. Naunsay but ipasabot nako. When we are tempted, when we are suffering, when God allow us to be tempted, when God allow us to suffer some things, God brings us to these experiences so we can understand and be kind towards others who are suffering as well. Mauday nga, if we open our hearts, even crushing experiences is a help to us to make us more sympathetic and be kind to others. Mauday igsoon, nga usahay uban ka nato, ginaalaw ni God nga makasinati itag bugat kaayo nga kasinatian sa kinabuhi. Aron, human ana nga kasinatian, ma-develop sa atong kasing-kasing, unya masabtan nato ang uban nga makasinati pod sa ingon. May bitaw usahay sa atong kinabuhi. Kini mga bugat bitaw kay nga kasinatian, ginaalaw ni God. Aron matabangan ka ug ako nga masabtan pud nato ang uban nga naa sa problema, naa sa pagsulay, naa sa kalisod, naa sa balatian. Ano bitaw? Makasabot pud ta sa ilang gibati, makasabot pud ta sa ilang kahimtang tungod kay kita nakaagi. Amen? Muna nga, pipila ka na ito, ginaalaw ni God aning very challenging experiences in life. And these experiences, these crushing experiences, is a help to us so we can understand better other people. Kay, usas akong nasabtan manggod, nganong usahay ang tao, dili kasabot sa uban. Wala manggod siya kaagi. Matana ko sa imo, nakaagi na ba ka sa panahon nga wala gyud kay kwarta? Unsay gibuhat nimo? Ano bitaw? Pag makaagita og mga sitwasyon nga sama ni ana, dali lang tang malukmay pag makakita tag tawo ngayon ana sad, naa sa kalisod, naa sa kawaladon, ano bitaw? Ang kindness ni God mutulay gyud pinaagi sa atong kinabuhi. Nga dili ta malangan sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban kay nakita nato nga ang ilang nasinatian karon naagian na nato, niagi ta sa panahon nga wala gyud ta, niagi ta sa panahon nga wala tay mahimo, niagi ang panahon nga nasakitan ta. Pero gigamit nato ni nga kasinatian aron ang grasya sa Ginoo motulay pinaagi sa atong kinabuhi. Muna nga usas akong nasabtan ba nga kini day mga problema sa kinabuhi, tabang di ini sa ato para makasabot pud ta sa uban.
Ang intention ramang gyud ni God nga ngiyang kindness nga giproduce sa atong kasing-kasing mag-flow pinagi sa atong kinabuhi. Nya usa sa makatabang ni ana kanang ginaalaw ni Lord nga makasinati tagbugat nga kasinatian. Ya dinhi masabtan nato unsa pod ang gibati sa uban. Hallelujah. Nang ingon ang Hebrews 4 verse 15, this high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testing we do, yet he did not sin. Unsa ingon sa Bible? Doon natay pinakalabawng pari nga nakasabot sa atong mga kahuyangon tungod kay nakaatubang pud siya niining tanan. Gisulayan pud siya sa daghang area sa kinabuhi, pero wala siya nakasala. And this text is talking about the Lord Jesus Christ. Amen. Muna, ang atong Ginoo makasabot gid siya sa ato, makasabot siya sa imong kalisod, nakasabot siya sa imong gibati. Ang atong Ginoo makasabot gid kaayo sa atong tanan. Ngano tungod kay naagian pud niya ang tanan natong naagian diri sa kalibutan. Munang kasabot kay siya sa matag usa ka nato. Nya kini ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa tuwa nga makasabot pud ta sa uban. Amen. That's why let us always remember that the source of kindness is the Holy Spirit. This kindness produced by the Holy Spirit in our lives is expressed in sincere concern for the well-being of others. Nganong ginaproduce sa Holy Spirit ang kindness? Kaya ang concern ni God ang kaayuhan sa uban. Gamiton ka ug ako pinagi sa bunga sa pagkabuutan sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi aron atong matabangan ang uban sa ilang mga kalisdanan. However, we must learn to cooperate with God, to initiate this kindness by His grace. Gusto ni God na himuon tang latayan sa iyang pagkabuutan, pero kinahanglan ta mag-cooperate sa iyaha. Amen. We must respond in faith so that what God has deposited in our hearts by the Holy Spirit must be purposefully expressed in what we do every day. Kindness. Ang giproduce niya nga kindness pagabutan sa ato kasing-kasing, gusto niya nga magamit gyud ni. Hallelujah. So, in closing, our assignment this week, let us be sensitive for the opportunities that God will place before us to be kind to others. Mangita tag oportunidad nga gamiton ta sa Ginoo nga tulay sa iyang pagabuutan nga makahimo ta og maayo ngadto sa uban. And perhaps God would put a specific thing on your heart this week. And maybe it's just a small thing for you, but it would be so meaningful to others. So as we look for those opportunities to be kind, may the Lord give us always a heart to cooperate with Him so that His kindness can be developed in our hearts and grow mature so that you and I can become a channel of God's kindness to other people. Mao na akong prayer karong gabi nga ang pagkabuutan sa Ginoo unta mohamtong gyud sa atong matag usa ka kinabuhi. Kaya ko nagtuo ko nga kung kita ang pagkabuutan mahimo na natong batasan, gamiton gyud ta pag-ayo sa Ginoo. Nga daghan pang mga tao makaila sa Dios tungod sa kabuutan nga nasa imo ug nasa ako. Well, sama sa uban nga gisgutan nato nangagi like patience,
This is a very challenging part of what the Spirit produce in us. Challenging kayo ni siya. No? Mahimutang kind to other people. Pero ako nagtuo ko nga, tabangan kita sa Ginoo. Tabangan ta sa gahom sa Espiritu Santo. Nga mahimutang buutan ngadto sa ubang mga tao. Magbuutan ta sa atong mga leaders. Magbuutan ta sa atong mga kauban sa atong simbalay. Magbuutan ta sa atong kauban sa church. Magbuutan ta sa uban natong mga kahigalaan. Unya magbuutan ta bisan sa ubang mga katawhan, labi na kung wa pagyud sila makaila sa Ginoo. Kay imo ug akong pagkabuutan ngadto kanila nga wala pa makaila sa Ginoo, mao'y magdasig sa ilaha nga mosalig sa Dios tungod kay makita nila pinagi sa imo ug sa akong kinabuhi ang pagkabuutan sa Dios. Amen. So, I pray that the Lord will strengthen our hearts together and help us find those opportunities to do kindness to others throughout this week. And I declare shalom to all of us, so that everywhere we go, God's blessing, God's wonderful grace, God's wisdom will be upon us. And may the Lord always protect you wherever you go. May the Lord multiply everything you touch in your hands. And may the Lord help you to become more effective in doing the ministry that God entrusted to you. I declare multiplication and acceleration of what the Lord wanted to give you. This I declare in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. God bless you.